Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, si Yelin lang ay biglang pumasok kasama ang National Master, pinagtulak ang pinto at malakas na sumigaw, "Asawa, okay ka lang ba?" Ang eksena ng isa sa itaas at isa sa ibaba ay hindi sinasadyang nakita niya. Namula ang mukha ni Yelin lang habang sumisigaw, "Asawa, anong ginagawa niyo?" Mabilis na itinulak ni Wang Yang si Xuanji, gulat na gulat habang sinasabi, "Mahal, ito, isang malaking pagkakamali, pakinggan mo muna ako." Pagkatapos ng ilang sandali, naunawaan na ni Yelin lang ang lahat at sinabi, "Alam ko, kanina pa ako abala sa mga gawain ng estado at hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Kasalanan ko ito. Kung talagang namimiss mo ako, sana ay nagsabi ka, maaari naman akong magpadala ng taong aalalay sa'yo, pero paano mo nagawang dumulog sa isang espiritual na puppet?" Sumakit ang ulo ni Wang Yang sa pag-intindi ni Yelin lang habang nakahawak sa kanyang noo at walang magawa kundi sabihin, "Mahal, makinig ka muna sa akin, hindi ako ganyan." Samantala, ang national teacher sa tabi ay kumuyam ng kanyang mga kamao habang yumuko ng bahagya at nagwika, "Your Majesty, kasalanan ko ito. Kung alam ko lang, dinala ko na sana ang National Lord sa aking lugar." Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Wang Yang at sumigaw, "National teacher, sa puntong ito, tumigil ka na." Samantala, lumitaw si Xuanji mula sa likod, tila walang malay, at minasahi ang ulo ni Wang Yang. "Master, kalma lang," nakataas ang kilay ni Wang Yang, tila wala nang masabi habang nagpaliwanag. "Sa totoo lang, pumunta ako sa makalangit na bilangguan upang sanayin si Huexen bilang isa sa ating mga mandirigma. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng maliit na insidente." Nang marinig ito, naiyak si Yelin lang sa pagkadama. "Masyado akong padalos-dalos kanina. Hindi ko naisip na handa palang magsakripisyo ng ganito kalaki ang aking asawa para sa dakilang Sheng Dynasty." Napabuntong hininga si Wang Yang at sinabi, "Sige, kung ganoon ang gusto mong paniwalaan, hayaan mo na." Ang National Master sa likuran ay tumingin kay Xuanji at sinabi, "Kakaiba talaga, ang itsura ni Wu Xuanji ay parang tunay na tao, pero parang kulang sa talino at hindi gaanong stable ang emosyon." Samantala, nang marinig ang salita ng National Master, naisip ni Wang Yang, "May cooldown, ang Spirit Enlightenment Pill. Kailangan ko munang maghintay bago muling bigyan siya ng isa pang dosis. Talagang kamangha-mangha ito." Tama, may natitira pa akong 2 puting ghost stone, tingnan natin kung may epekto rin ang mga ito." Pagkatapos mag-isip, inilabas ni Wang Yang ang isang white piece ng go sa kanyang kamay, ipinukul ito kay Xuanji. Biglang nagulat si Xuanji nang magliyab sa apoy ang paligid niya at sumigaw, "Master, anong nangyayari sa akin?" Ngunit, ngumiti lang si Wang Yang at sinabi, "Xuanji, napipressure ako sa iyo ng ganito." Agad na sumagot si Xuanji, "Master, so sorry po." Biglang may kumalabog sa National Protection Array. Lumingon ang National Master na may kunot noo at sinabi, "Inaatake ang National Protection Formation." Samantala, nanlumo si Yelin lang. Ang dakilang Sheng Empire ay talagang hindi mapayapa, may 2 pang makapangyarihang kalaban na sumusugod. Sa sandaling yun, tumayo si Wang Yang na parang may mali. Hindi, 3 sila, at ang cultivation nila ay hindi bababa sa high-level Great Emperor Realm. Nang marinig ito, nagulat si Yelin lang, 3 kalaban na high-level Great Emperor Realm. Samantala, hinugot ni Wang Yang ang isang sibat at tinawag si Xuanji at nagsabi, "Xuanji, kunin mo na ang iyong Saint Grade na mahabang sibat." Nang makita ito, masayang sumagot si Xuanji, "Salamat, Master." Pagkatapos, nagsalita si Wang Yang, "National Teacher, hindi sapat ang realm mo. Manatili ka sa palasyo. Mahal, halika't turuan natin ng leksyon ang mga ignorante ito." Sumagot si Yin lang, "Sige, asawa ko." Sa sandaling yun, sabay-sabay na lumabas ang 3, Wang Yang, Yelin lang, at Xuanji. Yumuko ang national teacher at nag-iwan ng mensahe. "Naway magtagumpay sa pagbabalik sina inyong kamahalan at ang pambansang pinuno." Sa labas, unang nagsalita si Wang Yang, "Lahat kayo ay hindi pamilyar. Hindi nyo ba alam na ang dakilang Sheng Empire ay nasa ilalim ng aking proteksyon?" Sumagot si Emperor Changchen, kasama sina Ye Menyang at ang isang matandang ancestor. "Wala akong pakialam kung sino ka, ibigay mo na agad si Yelin lang, at baka pag-isipan kong patawarin ang buhay mong parang aso." Hindi na nag-aksaya ng salita si Wang Yang at diretsyong hinugot ang espada at nagwika, Si Emperador Chu Changchen pala ng Xuanyo, naglakas loob ka pang tawagin ang sarili mong emperador, dito sa dakilang Sheng Dynasty, para kang paa ng aso,
ang 20 punong ministro at 4 na general ay natalo ko na, ngayon ba ay ikaw naman ang susunod na mamamatay? Nang marinig yun, sumigaw si Emperador Chang Chen, tumahimik ka, samantala, hinawakan ni Mei Niyang ang kanyang baba at pabulong na natawa. Nako, ang gwapo at dominante ng batang si Wang Yang, talaga namang gusto ko siya. Ngunit, biglang napahinto si Mei Niyang, namutla, at napasigaw sa sakit, ang sakit. Chu Tianchen, itigil mo na. Sa sandaling yun, habang hinahawakan ni Emperor Chu Tianchen ang isang jade pendant sa kanyang kamay, siya ay lumingon at sumigaw. Walang hiya ka, hindi kita dinala dito para mang-akit ng mga lalaki, mamaya, patayin mo yung batang si Wang Yang, o mahihirapan ka ngayong araw. Samantala, napansin ni Wang Yang ang jade pendant na hawak ni Emperor Chu Tianchen at tinanong ang spirit system. Anong sikreto ng jade pendant niya? Paano niya nakokontrol ang isang nasa peak ng Great Emperor Realm? Nang marinig yun, agad na tinig ng spirit system ito habang nakataas ang kanyang kamay at sumagot. Marahil ay isang skill tulad ng soul manipulation, karaniwan lang yan sa mundo ng cultivation. Sa sandaling yun, nagpakyut si Mei Niyang at malambing na tumawag. Kapatid, nakita mo kanina, wala akong ibang choice, pakiusap, magpakumbaba ka kapag tumama ka mamaya. Nang marinig yun, biglang nagselo si Yelin lang at galit na nilingon si Mei Niyang. Putang ina, saan galing yang bruhang to? Lumayo ka sa asawa ko, kung hindi, pupunitin kita. Ngunit, tumawa lang si Mei Niyang at nagpanggap pa rin. Sister Lin lang, bakit ka galit? Hindi ko naman sasaktan ang asawa mo, promise. Samantala, hindi na napigilan ng matandang ancestor at sumigaw habang naghahanda ng pag-atake. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo ang Empress at dalhin sa akin para i-refine sa cauldron. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang malaking kamay. Black Nether Palm Dark Nether Giant Palm, samantala si Wang Yang ay nakatayo lang tila wangpake sa paparating na pag-atake. Ngunit, mula sa likuran, bigla sumugod si Xuanji gamit ang Starry Sky Spear Technique, cloud-splitting raging waves para harangin ang paparating na pag-atake at sumigaw, ikaw ang pinakamalaking banta, huwag kang lumapit sa aking master. Samantala, biglang sumulpot si Mei Niyang mula sa likuran, ibinato ang piraso ng tela sa kanyang kamay, at sinabihan si Wang Yang, Little brother, saan ka ba nakatingin, ako ang kalaban mo. Sa sandaling yun, itinaas ni Wang Yang ang kanyang espada upang protektahan si Yelin lang, ngunit ang kanyang espada ay mahigpit na napigilan ng piraso ng tela niya. Natawa si Mei Niyang at sinabi, nahuli kita, biglang nahatak si Wang Yang papunta sa kanya, naguguluhan at nag-iisip, bakit hindi maputol ang mga tela na to, at ano ang mga petals na to? Samantala, tumingin si Mei Niyang sa kanya nang may halong pang-akit at bamulong, halika rito, little brother, tayo'y pumasok sa sarili nating mundo. Dahan-daang nahatak si Wang Yang ni Mei Niyang sa isang kakaibang espasyo, at naglaho sila sa harap ng maraming nagtatakang mga mata. Nang makita yon, lumingon ng pagkalito sina Xuanji at Yelin lang. Sa loob ng dimensyon, walang katapusang umiikot ang mga petals ng cherry blossom sa hangin, itinaas ni Wang Yang ang kanyang espada, naguguluhan at nag-iisip, may kakaiba sa mga petals na to. Tumingin siya sa harapan at nagtanong, formation ba ito o isang hiwalay na dimensyon? Doon biglang sumulpot si Mei Niyang, lumapag, at nagsalita ng may halong tukso, hindi ko inasahang ganito kakalmado. Little brother, ang gwapo mo, nakakakilig talaga, gusto kitang gawing isang sunod-sunurang puppet. Hinawakan ni Wang Yang ang kanyang espada, hindi pinansin ang mga salita niya, at malamig na sumagot, gusto mo akong gawing puppet, walang sino man sa mundong ito ang may kakayahang gawin yun. Ngunit sa kanyang isip, anong klaseng formation to? Kailangan kong malaman kung may weakness ito. Namula si Mei Niyang at nagtanong, bakit? Hindi mo ba gusto rito? Wang Yang, inihanda ko ito lalo na para sa'yo. Sa sandaling yun, kumislap ang kanyang mga matang pula at kumaway. Lumikha ng mas maraming petals, ngayong nandito ka na. Huwag mo nang isipang umalis, ako ang hari sa dimensyong ito, kayang-kaya kong burahin ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Wang Yang ang kanyang espada at tumugon, kaya mong burahin ang lahat, malamig niyang idinugtong, hindi sigurado yan. At sa kanya inilabas ang Heavenly Journey 9 Tribulation Sword, Fallen Sky Fracture, tinaliwas kay Mei Niyang. Nang tumama ang pag-atake ni Wang Yang, nanlaki ang mga mata ni Mei Niyang at mabilis na ginamit ang teknikong Cloud Silk Illusion Shield, binigyan siya ng proteksyon ng mga cherry blossom petals, at nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, nagdulot ng malakas na pagsabog sa paligid.
Sa sandaling yun, nagpanik si Mei Yang at nagmadaling sumigaw. Ikaw, baliw ka. Paano ka hindi apektado? Kahit isang kataas-taasang nilalang ay napipigil ang kultibasyon sa lugar na ito. Samantala, tiningnan lang siya ni Wang Yang, ngumiti ng bahagya, at nagsabi, posible kayang mas malakas pa ako kaysa sa mga basura sa Supreme Realm. Ngunit, sa kanyang isip, mukhang naipawalang bisa na naman ng daan ng Go ang epekto. Sa sandaling yun, nagpaalala ang Spirit System, Host Lord, mag-ingat, kahit fragment lang ito ng dimensyon, kapag nawasak, tayo'y mapapadpad sa walang katapusang kalawakan. Nang marinig yun, namangha si Wang Yang at nagwika, ang abala naman, dapat pinatay ko na lang muna si Yin Mei Yang. Sa labas ng dimensyon, galit na sinugod ni Xuanji ang matandang ancestor habang sumisigaw, pakawalan niyo ang aming master. Ngunit, ngumisi ng bahagya ang matanda at mariing nagsabi, hintayin niyo siyang lumabas, bangkay na lang siya paglabas niya. Ang Some Aerospace ni Yin Mei Yang ay kayang pumatay kahit ng karaniwang mga nasa Supreme Realm. Nang marinig yun, itinaas ni Xuanji ang kanyang sibat at sumigaw, tumahimik ka, matanda. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang nakakamatay na teknik na Starry Sky Spear Technique, Flying Fire Meteor. Nang makita yun, umilag ang matanda at gumanti ng pag-atake na Black Nether Gloom, Single Form Darm Palm Shift. Sa sandaling yun, siya ay napaisip, hindi ba isa lang siyang spirit puppet, bakit tumaas ng dalawang realm ang kultibasyon niya? Sa parehong sandali, nagulat din si Chang Chen at nagwika habang ngumisi ng bahagya, hindi ko inakala, Huexen, kaya mo pa palang pataasin ang antas mo, talagang lampas ito sa inaasahan ko. Nang marinig yun, seryosong lumingon si Xuanji at malamig na sumagot, anong Huexen, Wu Xuanji na ang pangalan ko ngayon. Sa narinig, si Chang Chen ay galit na sumigaw, Ming Lao, huwag ka nang magpatawad, bugbugin mo siya ng husto para sa akin. Nang marinig yun, ang matandang ninuno ay umungol ng malamig, naglalabas ng nakakatakot na madilim na enerhiya at mariing nag-isip, simula kailan ba ako, si Chu Tianchen, nagkaroon ng karapatang mag-utos sa'yo, kung hindi ka pakapakipakinabang sa Grand Elder, matagal na kitang pinagsasampal. Samantala, si Yelin lang ay itinutok ang kanyang espada kay Emperor Changchen at galit na sumigaw, Chu Tianchen, saan dinala ng babaeng yun ang asawa ko, kung may masamang mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Nang marinig yun, tiningnan ni Chu Changchen ang espada sa harap niya at lanterang ipinakita ang kanyang paghamak, si Wang Yang ba? Wala na siyang pag-asa, walang sino man ang nakalabas ng buhay mula sa Some Aerospace ni Yin Mei Yang, hindi ko inasahan na ganito kakaakit-akit, Empress ng Great Sheng, kung hindi dahil sa utos ng ancestor, isasama kita sa aking harem. Hindi na napigilan ni Yelin lang ang kanyang galit at sumugod, sumabay ang isang malakas na hampas habang sumisigaw, mamatay ka na. Ngunit, umilag si Chang Chen at inilayo ang sarili sa espada ni Yelin lang, saka nagkunwaring nag-aalok, maganda. Hindi ba't masyadong malaki ang agwat ng ating mga realm? Mukhang kailangan ko na mismo kayong disiplinahin. Kung hindi, baka masira pa ang kasiyahan ng ancestor dahil sa init ng ulo mo. Nanatiling matatag si Yelin lang at sinabi, paglabas ng asawa ko, papatayin ka niya tulad ng isang ligaw na aso. Ngunit, sa isip niya, asawa ko, sana ligtas ka sa loob ng Dimensional World. Samantala, sa loob ng Dimensional World, si Mei Yang ay namumula ang mukha habang nakatingin kay Wang Yang. Sabay sabi, lagi akong nagtataka, paano mo natanggal ang control seal ni Huexen? Nag-cruise ng mga braso si Wang Yang at pabirong sumagot, ang seal na kumokontrol kay Wu Xuanji, isang mababang uri lamang yun, isang hininga lang, natanggal ko na. Nang marinig yun, nagulat si Mei Yang at nagwika, papaanong nangyari ito? 100 taon kong ginugol para gawing spirit puppet si Huexen. Hindi na nagpaliwanag si Wang Yang, at sa halip ay sinabi habang ngumisi ng bahagya, maniniwala ka man o hindi, nasa sayo yan. Nakita mo naman na, sobrang tapat niya sa akin ngayon. Sa sandaling yun, ngumisi si Mei Yang at nagmungkahi, dahil kaya mong alisin ng ganoon kadali ang selyo ng batang yun, mukhang may puwang para sa isang kasunduan sa pagitan natin. Nang marinig yun, nag-aalangan si Wang Yang, itinaas ang kanyang espada at mariing nagwika, magtulungan, hindi ba't magkaaway tayo, nagbibiro ka ba? Sa isip niya, ano kaya ang plano ni Mei Yang? Agad na hinubad ni Mei Yang ang benda sa kanyang dibdib at sinabi, kung matutulungan mo akong alisin ang restriction na inilagay sa akin ni Chu Changchen, handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Napatingin si Wang Yang ng diretso, nag-aatubili at nagwika, parang mali ito. Samantala, bahagyang tinakpan ng spirit system ang kanyang mga mata, tila hindi sang-ayon at nag-react,
Paano ito nangyari? Hindi ito angkop para sa mga bata. Samantala sa labas ng dimension, patuloy ang matinding labanan ni Chu Changchen at Yelin Lang, patalinghaga siyang umiiwas sa espada ni Yelin Lang at may panunuyang nagsabi, "Magandang Ye, bakit hindi ka nalang sumuko, iligtas mo na ang sarili mo sa sakit." Matigas na sumugod si Yelin Lang at sumigaw, "Huwag mo nang pangarapin pa." Sa sandaling yun, biglang nagbukas ang espasyo sa likuran nila, at lumabas si Mei Niyang, at masayang nagwika, "Hay, si Wang Yang talaga, masyadong marupok ang batang ito. Mukhang kailangan ko talagang humanap ng totoong lalaki sa susunod." Nang marinig yun, nabalisa si Yelin Lang at paisang sumigaw, "Asawa ko, ikaw, halimaw na espiritong linta, anong ginawa mo sa asawa ko?" Samantala si Chu Changchen, lalo siyang nasiyahan at nagwika, tiyak na wala ng pag-asa si Wang Yang, wala pang sino man ang nakalabas ng buhay mula sa some aerospace ni Yin Mei Niyang. Si Xuanji nang marinig ito, ay tumitig ng may pag-alalang ekspresyon at mariing nagwika, "Ano, natalo ang master?" Samantala, si Mei Niyang ay nagkrus ng braso at nagsabi ng seryoso, "Xu Tianchen, nalutas ko na ang pinakamalaking problema, panahon na para tuparin mo ang iyong pangako." Ngunit, si Xu Tianchen ay nag-iling ng walang pakialam at nagtanong, "Pangako, anong pangako? Wala akong naaalala na may ipinangako ako sa iyo." Nang marinig yun, si Yin Mei Niyang ay galit na galit, ikinuyom ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Xu Tianchen, isa kang hamak na taksil, sinuwi mo ang iyong sariling pangako." Ngunit, si Xu Tianchen ay tumawa lang at tumugon, "Isa ka lamang aso ko, hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin bilang kapantay." Sa sandaling yun, biglang isang espada ay lumitaw mula sa kawalan at tumama sa kanyang dibdib. Lumingon siya, namutla, at nagmura, "Ah, mga hamak na aso kayo, nakakagalit kayong mga walang hiya." Si Wang Yang ay lumitaw mula sa likuran at nagpuna ng may pang-uuyam. "Ang paggamit ng mababang paraan laban sa isang tulad mo, talagang nararapat." Hinila niya ng malakas ang espada at nagpatuloy, "Paulit-ulit mong ginugulo ang asawa ko, ang tibak na iwinasiwas ko kanina, yun na ang pinakamagaan na parusa sa iyo." Si Changchen ay lumingon habang hawak-hawak ang dibdib pero ayaw pa rin magpakumbaba, at nagsabi, "Ikaw pala si Wang Yang, hindi ko akalaing masasaktan mo ako ng ganito." Ngunit, sa isip niya, anong teknik ang ginamit niya? Bakit hindi ko siya napansin? Kung hindi dahil sa kakaibang posisyon ng puso ko, matagal na sana akong patay. Samantala, si Yelin Lang ay mabilis na lumapit at tumawag, "Asawa ko, bigla ka na lang nawala kanina. Grabe ang pag-aalala ko, hindi ka ba ginawa ng masama ng babaeng yun?" Ngunit, sa isip niya, kung nasaktan ang asawa ko, dahil sa bruhang babaeng yun, hindi ko siya patatawarin. Si Wang Yang ay ngumiti ng mahinahon at tumawa, "Hindi kayang ikulong ng basurang espasyong yun ang asawa mo. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat." Naalala niya ang panahon sa loob ng dimensional world, hanggang sa magdugo ang ilong niya, pero sinabi pa rin, "Mukhang masyadong marangya ito." Samantala, ang spirit system ay umubo at nagsabi ng seryoso, "Host Lord, pakiusap, manatili kang desente." Sa sandaling yun, si Mei Niyang ay nagpakita ng isang seal sa kanyang likod at nagsabi kay Wang Yang, "Ako ay tunay na dugong maharlika mula sa Xuanyu Empire, ngunit nadamay ako sa balak ng matandang lahi ng pamilya Chu. Hindi lang ako minarkahan ng seal at naging bihag, lahat ng aking ari-arian ay inagaw ng pamilyang Chu." Nang marinig ito, si Wang Yang ay nagkrus ng mga braso, tumingin sa kanya at nagsabi, "Kaya pala, si Xu Tianchen ay isang mang-aagaw ng trono, lalo itong naging kapanapanabik, pero sandali lang, anong pakinabang ko kung tutulungan kitang basagin ang selyo?" Sa sandaling yun, si Mei Niyang ay umiling, namumula ang mukha, at nagpahayag, "Wang Yang, talagang magaling kang tumawad, basta maalis mo ang control seal, lahat ng akin ay sayo." Sa narinig, si Wang Yang ay itinaas ang kamay at nagsabi, "Kung ganoon, patawarin mo ang aking kabastusan." Pagkatapos, bamantong hininga siya at sumigaw, "Thousand Unlocked Dragon Claw." Sa sandaling yun, si Mei Niyang ay namumula at nagsabi, "Sa wakas, nalutas na rin." Samantala, ang spirit system ay nag-anunsyo, "Binabati kita, host, sa pagtulong na alisin ang selyo ng iba, nakamit mo ang Saint Grade na teknik sa pagsasanay, Formless Grand Void Art." Si Wang Yang, na nakahawak sa kanyang biwang ay nag-isip, isa na namang bagong paraan ng pagsasanay, ang sistemang aso, na ito, sobra talagang masipag. Pagkatapos, itinuro niya ito, hindi pa rin nasisiyahan at nagwika, "Akala ko body transformation skill, pero invisibility lang pala." Nang marinig yun,
Ang spirit system na nakakrus ang braso, ay nagpaliwanag. Hindi yan, host, hindi mo pa alam. Kapag ginamit mo ang formless Grand Void Art, wala nang makakakita o makaatake sa'yo habang nagtatago ka, maliban na lang sa mga saints. Sa narinig, si Wang Yang ay napatango, ayos yan, bigyan natin ng konting gulat ang Emperor ng Xuanyu. Sa kasalukuyan, si Wang Yang ay tumingin at nagkunot noo. Teka, asawa, bakit punit ang damit mo? Bigla siyang napuno ng galit. Xu Changchen, ang lakas ng loob mong hawakan ang asawa ko, hintayin mo, papatayin kita. Si Changchen ay kumuha ng isang pil at nagmayabang. Wang Yang, sana isang hagod ng espada mo na lang ako pinatay kanina. Sayang naman, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng pamilya Chu. Pagkatapos, nilunok niya ang pil at biglang tumaas ang kanyang spiritual energy, mula sa Great Emperor Peak Realm ay naging Half-Step Supreme Realm. Sa sandaling yun, maringal na nakatayo siya at nagmalaki, sa ibabaw ng langit at ilalim ng lupa. Ako lamang ang pinakamakapangyarihan, sino ba ang may lakas na hamanin ako? Samantala, si Wang Yang ay hindi natatakot, itinaas ang kanyang espada at nagpahayag, isang walang kwentang tao na umaasa lang sa pills, nagmamalaki sa harap ko. Pagkatapos, si Changchen ay gumawa ng seal, isang malaking kamay ang lumitaw sa likuran niya, handang makipaglaban.